Ito 'di ba naalala nyo, mga nakalang araw, nababatikos natin ito kasi paiba-iba na nga sinasabi. Pero ngayon diretsahan na siya talaga. Pakinggan natin, ha, diretsahan na binabanatan. Let's call, ha? Tawagin na po natin. Ito po, bago ko po simulan. Kasi ipapakita ko po sa inyo ang kapalpakan at kaplastikan na nangyayari, ha, dito sa hanay ng nila Speaker Romualdez. Siguro, it's about time ipakita natin ang suporta natin na tayo ay hindi sang-ayon doon sa ginagawa kay Sara. Hindi po kailangan ikaw ay panig kay Sara o galit ka kay Sara. Ang importante dito, mali yung ginagawa kay Sara. Ako po, hindi ako panig kay Sara, pero hindi rin ako kontra kay Sara. But one thing for sure, mali yung ginagawa kay Sara. At pag nakita ito ng mga kongresista na maraming nakasuporta dito at sinisilip na si Speaker Romualdez, pilitin natin mawalan ng choice ang mga congressman na pabain na speaker si Romualdez. Ha? Alam mo, siguro ako naniniwala sa dami ng bumoto kay Marcos, hindi natin alam kung smartmatic yan o whatever. Pero sa palagay ko lang, kung wala ito si Speaker, si Boying, baka hindi sumadsad ang ratings ni Marcos. Yan po ang bumabagsak. Yan po sisihin nyo mga loyalista. Yang mga nakapaligid kay Marcos. At number 1 na ito si Speaker. Mali siya binanatan niya si Sara. Bubuelta sa kanya yan. Kamali siya ron. Alam ko ba, ang confidential funds ay tatanggalin. Pero katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representantes. Babagalan ko lang kasi ganyan po ako manood ng video matulin. Minsan nga naka 2.0 pa no. Babagalan natin konti, konti lang. Si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang pruweba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? Tignan po natin ito pong slide na ito. Magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential intelligence. Yan, kita mo ito ito sa House of Representatives. House of Representatives, 1.6 billion. Billion po yan, hindi yan milyon. Billion po yan. And extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba nangunguna sa listahan natin, ang Kamara de Representante. Ito po basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. 1.6 billion. Ito lang ang dating sa atin. Parang napaka-kapal mooks. Parang napaka-plastic naman nang binibira si Sara. Alam naman natin kung saan galing yan. Nagsimula yan sa Kamara. Binabanata na si Sara. Sila nga may ganito extraordinary. Pinangalitan nyo. Alam mo, Pilipino, eto makinig po kayo mabuti. Same lang yan, halos. Nilalaro lang nila yung words. Yes, iba-iba ang gamit niyan. Pero sa madaling salita, sa dulo niyan, malalaman pa ba natin lahat yan? Pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang. Ang tanong, nagagamit ba yan sa tamang paraan at yan ba ay masisilip natin kung saan ginamit? Kaya para sa akin, same lang yan. Diba? Ang mga taga-Kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. Ang tanong, paano po yung 1.6 billion na Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? Ako nga nagtataka ko, bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? Pagbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga
barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman. Yan, ito po. Yan po ang nakakaasar. Okay, again, linawin ko. Ako po, hindi ako pabor sa confidential funds. Kasi may maganda pong maidudulot yan. At alam ko, ay nagamit naman yan sa mabuting paraan ni Sara, ni VP Sara. Ang problema, yung iba naaabuso. At mas marami ang umaabuso diyan sa confidential funds na yan o extraordinary funds na yan kaysa sa nagagamit ng tama. Bigyan ko po kayong halimbawa. Bakit napakalaki ng itong extraordinary expenses ng Kamara compared kay Sara? Ang pinag-uusapan dito yung security. Ginagamit po ito sa national security. Mamaya po, papakita sa atin ni Roque, Attorney Roque, anong difference ng dalawa. At pinakita na yan kanina doon sa mga nanood ng live ni Banat Bay, anong difference ng dalawa. Pero ito lang ang tanong. Si BP Sara po, mayroong proof, mayroong resibo na siya po talaga ay nakipaglaban para sa ating kapayapaan. Meron na po siya niyan. Meron na siyang tatak. Halimbawa ganito, kumuha ka ng isang pondo para gagamitin mo sa drug war. Halimbawa lang, gagamitin mo sa drug war. Ang laki-laki ng pondo nyo. Pero kayo nga, wala kayong proof na dati may nagawa na kayo patungkol sa droga. Pero siguro pag ang humingi si PRRD, sulit di ba? Bakit? May resibo. Yun po ang nakakapagtaka. Kini-question na nila yung dati na, bago pa siya maging Vice President, dati na nakikipaglaban dito sa mga rebelde. Questionable pa ba yung confidential funds? I don't think so. Malayo talaga. Kumbagat sa tatak na ng yan Tatak na ni Sara yan. Kung tatak ni PRRD, ang droga, laban sa droga, ang tatak ni Sara talagang lumaban dyan sa mga yan. Anong tatak ng Congress? Sige nga. Ano ba tatak niyan? Kayo tanungin ko, anong tatak ni Romualdez? Yun na lang, pasimplehin natin. Wag na natin idama yung iba kasi alam naman natin hindi tayo pwede. Si Romualdez, ano tatak niya? Kailangan ba ganyang kalaki? Ang extraordinary. At sino may pwedeng gumalaw niyan? Siya. Tuloy tayo. Kimbo. Sabi dito ni Mario Meres, tatak kotong. Di ba? Bawat naman isa yan, akikita natin halimbawa, ako hindi marunong magluto. Bibigyan mo ba ako ng pera para ako ay maghanda sa isang napakalaking party na ang sinasabi ko, ako ang mag-head ng cook? Wala akong credibility ron Ano ba pinag-uusapan dito? Ito'y ginagamit sa security. Tuloy natin, mamaya specified nila yan, ha? Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary, and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Yan ha, yan. Galing sa kongresista, 2 taon siya naging kongresista. Alam niya from the inside, Extraordinary and miscellaneous expenses. Kahit anong expenses yan. Ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate.
Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Ay, dito si Boss Dada. Paki-ano nga kung siya nga yan. Kasi may pumupunta ritong Boss Dada, peke. May pupunta nga Banat Bay, peke din Ha? Pero Boss Dada, kung si Boss Dada TV, shout out sa'yo, shout out, ha? Certification na ginastos ng congressman yan. Ibig sabihin... legit. Ayan, shout out sa Boss Dada TV. Kasi nag-iingat tayo. Pumapasok yung mga balasubas ayan. Pipirma lang. Hindi mo kailangan ilagay kung talaga bang naibigay. Basta i-confirm mo lang na nagamit yan. Di ba? Inuknukan ng kaplastikan tong mga animal na ito. Kini-question yung confidential funds. Yung extra lubricant, extraordinary, hindi nila questionin na mas mahirap yon. Mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Niloloko talaga tayo nitong mga to. Tapos ito naman makabayang black na ito, itong mga rebelding mga animal din na ito. Ha? Ngayon, tahimik kayo. Ha? Kita mo? Yung kadaldalan ninyo, karereklamo ninyo, yung pagkabiter ninyo, tahimik kayo ngayon. Kaya halatang-halata namimili lang kayo Di, agenda lang yan. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam ko po yan. 2 taon na akong pumirma niyan. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Mas malala po yan. Kesa... Galing sa dating congressman, mas malala ang extraordinary. Kulang na lang. Ha? Siyempre, hindi niya madiretso. Kasamahan niya, kaibigan niya dati. Normal yun. Kahit ako, hindi ko madidiretso, kaibigan ko. Pero kung pwede niyan diretsuhin, alam mo sinasabi niya, plastic ka, Speaker Romualdez. Parang ganun ang binabanggit niyan. Silip kayo ng silip, mas malala pa yung extraordinary. Sa confidential fund. Mas walang control. So, ang gagaling ng ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang maililipat sa MOE. May nagsasabi dito, tatak extra rice, tatak Okada. Ayan ang tatak nyo, extra rice, Okada. Mga ng mga lumalaban sa West Philippine Sea. Palakpakan natin ang mga magagaling na kongresista. Ano? Yung kay BP Sara lang lilipat nyo, hindi sa inyo? Bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Ayan, binira ka na. Totoo yan, dapat patas. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto nyo yung confidential funds na yan, sa lahat po, meron. Kung ayaw nyo, tanggalin nyo sa lahat. Simple. Kinakailangan, para maniwala ang tao, na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Nako. Tumataginting na 2 billion. Ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525,000 and intelligence expenses 2,310,000? Hindi ba natin pwedeng idiretso na yung mga confidential at intelligence expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? Bakit kinakailangan pumunta pa sa Office of the President? So, Speaker of the House, Martin Romualdez, ilipat na rin po natin itong tumataginting na 4.5 billion intelligence and confidential fund ng Presidente. Ilipat na rin po natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard, at sa iba't iba pang mga ahensya na sumasabak sa West Philippine Sea. Siguro pambili na lang natin ng mga additional barko yan, kung yan talagang gusto. Ang sinasabi ko lang po dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Plastic. Kung sa Vice President lang kayo nakatutok, plastic. Hindi, sabi niya, politika. Ganun din yun. Plastic din yun. Di ba? Nagmamagaling kayo, nagpapakita kayo na kayo ay para sa bayan, kaya kine-question yung confidential funds kasi hindi naman kailangan at dapat ito ay gamitin sa gera or sa dito sa pagbabantay sa WPS. Pero kayo meron. Anong tawag doon? Di plastic. Ganun lang naman yun Pero sa kanya ang tawag niya politika.
tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Now, siyempre, hindi magpapahuli ang Senado. Ang Senado, parang Kamara din yan. Pareho din po ng entry yan. Confidential, intelligence, extraordinary expenses. Ayan, pareho po. Kaya lang, di hamak, mas maliit ang Senado. 331 million. Pero kung tutuusin po, yung 331 million... Lahat naman sila meron eh. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, bagamat hindi ako panig dyan, kung meron ng isa, hindi meron lahat. Okay? Ang kine-question lang natin, itong kay Tamba. Itong kay Tamba. Kasi talagang parang nakipagpanig siya dito sa mga mga rebelde. Alam naman natin kung bakit sila kontra sa confidential funds. No? Kasi sila ang tinamaan ni diyan. Baka magamit yan na naman sa kanila. No? Tapos, pinukusan lang. In-isolate. Si Sara, andun ang problema. Na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary miscellaneous expenses, eh mas maliit naman po yan doon sa 150 na linaan para doon sa education secretary. Although, mas malaki siya compared doon sa 500 ng vice president. Pero ikukumpira po natin, ibalik natin sa presidente. Bakit ang vice president, 500 million lamang, pero ang presidente, sa confidential fund alone, ay 2.3 billion. Eh di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House, tinanggalang sa Vice President, hindi tinanggalin sa President? Dahil magpinsan o dahil banta sa 2028 ang Vice President? Yon. Dahil, banta sa 2028 si Sara. Binabanatan. Alam mo, saktong-sakto talaga. Yung banat ni BP Sara kay Speaker Romualdez na tambaluslos, saktong-sakto. Pasok sa banga. Pasok na pasok sa banga. Ngayon, alam nyo, pinapakita sa galawan mismo ni Speaker, pinapakita niya talagang lehitimong tambaluslos siya. Hindi nagkamali si Sara. Talagang sa kanyang ambisyon, talagang manghihila ng tao. Instead na umakyat, manghihila. Gano? Malinaw na po mga kababayan, hindi po kami nag-iimbento. Yan po ay nanggaling sa mga pahina ng General Appropriation Bill. Okay? Na didiscuss ngayon ng Kamara de Representantes.